Tiniyak ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang matibay na relasyon ng Pilipinas at Amerika. Sa kanyang pakikipag-usap sa ating Foreign Affairs Secretary, muli ring kinundina ni Rubio ang anyay mapanganib at hindi naaayon sa batas na pananatili ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Magtatatlong linggo nang umiikot-ikot ang mga barko ng China Coast Guard may 60 to 65 nautical miles mula sa Capones, Zambales. Ilang linggo na ring pinaaalis ng mga taga-Philippine Coast Guard ang China Coast Guard dahil iligal ang ginagawa nilang pagpapatrolya sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ang mga ganitong gawain ng China ayon kay bagong U.S. Secretary of State Marco Rubio ay maituturing daw na mapanganib at isang destabilizing action. Sinabi yan ni Rubio sa kanyang pakikipag-usap kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ayon sa U.S. Department of State, sinabi ni Rubio na ang aksyon ng China ay bumabaliwala sa regional peace and stability sa rehiyon at hindi naaayon sa international law. Ipinaabot din daw ni Rubio kay Manalo ang aniyay ironclad commitment ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty o MDT. Ang MDT ay isang kasunduan ng Amerika at Pilipinas kung saan obligado ang Amerika at Pilipinas na ipagtanggol ang isa't isa sa oras ng isang armed attack sa anumang sasakyang pandagat o panghimpapawid ng Pilipinas o Amerika sa karagatan kabilang na ang West Philippine Sea. Sabi naman ni Manalo, napag-usapan nila ni Rubio ang kahalagahan ng alyansa ng Amerika at Pilipinas para sa seguridad at ikauunlad ng Indo-Pacific region. Umaasa raw si Manalo na mapapanatili ang matibay na relasyon ng Amerika at Pilipinas. Bukod kay Rubio, ang Japan nagpahayag din ng pagkabahala sa mga ginagawa ng China Coast Guard sa Pilipinas. Japan views with serious concern the continued and intensified attempts to unilaterally change the status quo by force in the South China Sea. Over the past year, we have seen troubling developments, especially with the alarming frequency of harassment by China Coast Guard vessels against Philippine ships. Sa gitna nito, ang Typhoon missile system ng Amerika na patuloy na nananatili sa Pilipinas, inilipat ng pwesto ng Amerika base sa ulat ng Reuters News Agency. Ayon sa mga satellite photos na ito na nakuha ng Reuters, makikita pa ang mga Typhoon equipment sa Lawag International Airport sa Ilocos Norte noong December 30. Pagsapit ng January 8, wala na ang mga ito doon. Ayon sa Reuters, sinabi ng US Indo-Pacific Command na inilipat na ito sa hindi tinukoy na lokasyon sa Luzon. Ang Typhoon ay gumagamit ng Tomahawk cruise missiles na kayang mag-deploy ng missile hanggang China at Russia mula sa Pilipinas. Meron din itong SM-6 missiles na kayang tirahin ang air and sea target na may layong 200 kilometro. Dati nang inaalmahan ng China ang pananatili ng Typhoon missile system sa Pilipinas na anilay posible raw na pagsimulan ng isang arms race. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa isang press conference, sinabi ng Foreign Ministry ng China na huwag manghimasok ang Amerika sa issue sa South China Sea. Sabi ng China, walang karapatan ng Amerika na makialam sa maritime issue nito at ng Pilipinas. Hindi raw dapat maisantabi ang soberanya at maritime rights ng China sa military cooperation ng Pilipinas at Amerika. Hindi rin dapat nito hikayatin ang anilay illegal claims ng Pilipinas. Tinawag naman ng China na delikado at irresponsable ang paglilipat umano ng Amerika sa Typhoon missile launchers sa ibang lokasyon mula po sa Lawag, Ilocos Norte. Posible raw mag-udyok ng geopolitical confrontation at isang arms race ang paggamit ng intermediate range missile system bilang offensive weapon ng Pilipinas.